Unang question ko, yung 43 years old ba ng kapatid mo ay panganay ba yan? Then yung second question ko, bakit hinayaan ng nanay nyo na siya yung maghawak ng finances nyo? Especially the ATM ng mother mo. I think retirement fund pa ata to ng mother nyo. Hindi man ako nangingialam, pero mangingialam na din ako. Alam mo kung bakit hindi na nagtrabaho yung kapatid mo? Kasi unang-una, pensyonado na siya. So swerte ha, swerte yung kapatid mo kasi at the age of 43, pensyonado na siya agad. So wala nang ginawa sa buhay. Hindi na talaga magtatrabaho yan. Meron pa siyang perks na makainom kasi nga may pera eh. So ang unang concern nga natin siya, bakit siya yung may hawak ng ATM? So try mo kausapin kung nananakit. Kung hindi mo siya kaya, I suggest na kumuha ka nga ng pwedeng makatulong na makausap yung kapatid nyo. Or kung talagang magmatigas siya, I suggest na diretso nyo na ng barangay. Kasi masakit yan, baka maubos lang kung saan niya gagastusin yung pera niya. Ang taong hindi naghirap sa pera, kung saan lang wawaldasin yan, maniwala ka sa akin. Pag naubos yung pensyon ng magulang nyo, mas masakit yun. So kung hanggat meron pa, at kaya nyo pang kontrolin, take action na hanggat nandyan pa. Kasi kawawa naman yung magulang mo, matanda na. And I know, ikaw, concerned ka lang din sa pamilya nyo. Alam mo, yung tanong mo sa dulo, kung may pag-asa pa bang magbago yung kapatid mo, meron naman. Kaya lang, di ba lagi sa atin sinasabi ng mga magulang natin, nasa huli lagi ang pagsisisi. Sana dumating sa point, yung kapatid mo, wag sanang magising na wala na yung magulang nyo. Huwag naman sana. Pero usually, ganun talaga eh. Kung kailan wala na, saka natin nakikita yung value ng mga taong mahalaga sa atin. So sana wag agad dumating sa ganung point. May realize ng kapatid mo na yung buhay niya nasasayang lang sa paulit-ulit na ginagawa niya. 43 years old na siya, magpamilya siya. Kung wala siyang pamilya, maghanap siya ng magandang trabaho, hindi pa huli yung lahat. At the age of 43, kaya niya pa magsimula. Kaya niya pa maging maayos na kapatid, kaya niya pa maging maayos na anak para sa mga magulang niyo o sa nanay niyo. So yun lang, so sana maging okay yung family.